Ito yung CR nila. Ayan. Sa labas. So, ayan, shampoo, body wash, shower, ayan, tissue. Yan, so ayan yung view dito pagka umaga. And now, baba na ako para naman doon sa libreng breakfast nila. Ano lang to, mini breakfast, hindi talaga siya ano. Like sa simple for breakfast lang siya. Hello! So, kailangan mo magpalit ng chinelas pag aakyat at bababa. So, ano ba silang chinelas? So ayan, super tahimik ng paligid, tsaka relaxing. Yeah, so parang ito yung place na pag nandito ka, hindi mo muna may isip na umuwi kasi maganda, tahimik, ang ganda ng place. Ang sarap lang talaga magpalipas ng araw kahit na nakaupo ka lang. So basically bundok siya at saka yan, palayan. Tapos yung mga katabi niya ano din, mga homestay din, tsaka yung mga tirahan talaga ng mga lokal. Guys, ito yung Dimong Sapa, highly recommended siya. So ito yung view niya sa umaga. Ayan yung pinaka bahay sa likod, and nakuha ko to for one night ng mga 1,100 plus yata, 498,000 BNB. So ito yung view niya, relaxing, may libre siyang breakfast pero simple lang yung breakfast. And meron din silang ano dito, nagsiserve din sila ng food. Meron daw falls na malapit dito, siguro try ko na lang puntahan mamaya. And yun, so okay naman yung loob ng bahay, okay naman, and yung pinaka room okay naman.
Yun nga lang nakalabas yung CR. So medyo kung malamig, kailangan mo pang lumabas pagka magsi-CR. Doon nasa loob din siya ng bahay, kaya lang wala siya sa room mismo. So yan, kung gusto mong mag-relax after ng ano mo ng mga ilang araw activities sa Sapa Town, pwede kang pumunta sa mga ganito, village, homestay para makapag relax. So ako mamaya pumunta na ako ng Nimby. So ito na yung last night ko. So mare-recommend ko naman siya, maganda, makaka-relax kung gusto mo naman gantong vibe ng paligid. Yan yung bukid, then bundok, tahimik. Yan. So yan lang yung para dito sa Dimong. Okay siya, and check out ko lang doon sa sa homestay. Then maglalakad-lakad muna ako dito sa tabi-tabi. Meron daw falls na malapit dito, siguro mga 500 lang siya, meters away mula dito sa pinag-stayan ko. So ayun, yan. So walk muna tayo bago pumunta ulit ng Sapa, then Nimby. Pupunta ako ng falls. Tignan nyo yung daan dito ng mga motorbikes. Yan, ganyan lang kaliliit, parang kalahating di pa lang yata, o wala pang isang di pa to. Yan, so sobrang probinsya pa nila. Yan, relax lang mag-walk, malamig. Ito na yung view niya. Yan. Ang ganda, diba? Pwede ka naman maglakad-lakad ng dito ng walang tour guide. So tulad ngayon, iba may mga tour guide. Yung first time ko dito, meron akong sinabay ng mga tour guide kasi nagbook ako ng tour package para sa isang gabi at 2 araw. So ngayon, since nandito na ako, nagwo-walk na lang ako ng walang tour guide. Ilang mga tindang dito, yan mga souvenirs. This one? Yeah. 50, okay. 80. I saw something for 100. Yan to, mga homestay din sa pa-retreat, homestay restaurant. So pwede ka rin mag-stay malapit sa ilog. Tanong ako ng mga homestay kung magkano sila per night. So dito sa specific na na to, homestay na to, 500 per night per room yon. So sleep lang yun, per room siya. Tapos nag-serve din sila ng mga pagkain. Yan, so halimbawa tapos ka na sa town at gusto mo parang retreat, gusto mo mag-walk sa village, so pwede nga mag-rent ng room dito for 500,000 BND. Tapos sa isang room yon, so pang 2 tao na yon. Kaya kasi pwede kang umikot dun sa mga kung ano man meron sa village. May falls, forest, bamboo. Bamboo forest, day 2 trek. Tapos ito yung view nila. Yan yung river. Tapos ayan yung mga rooms nila, yung vicinity nila. So yan, meron silang kainan. So ayun, pwede ka mag-direct kung hindi ka makakapag-book. Kung hindi ka makakapag-book online, mag-direct ka dito. Pero yung tinirahan ko kanina, okay na kasi siya, nasa 1,000 plus or nasa 498 BND lang siya. Siyempre may dagdag yun pagka may kasama. So ganyan yung mga presyuhan ng mga nila
parang retreat homestay. Dito ayan, yung mga lokal, lalapitan kanila sa sama-samahan, aalokin ng mga produkto nila. So depende naman sa iyo kung gusto mong bumili o hindi. So ayan, kaya mo lang sila mag-alok, then sabihin mo lang na ayaw mo, though mangungulit pa rin yan, wala naman sila magagawa pag ayaw mo talaga. Yung mga dala-dala nilang paninda nila eh. So yung falls na sinasabi nila, nakita ko na siya last time nung pumunta ako dito, pero parang ibang village yung napuntahan ko dati, kaya ano, familiar na siya sa akin, so hindi ko na siya pupuntahan. Pa rin. No. Later, okay? No. Thank you. Later. No. Maybe later, okay? Maybe later I come back. Maybe shopping for me, okay? No. Yeah. No, not interested now. Later. Yeah. Okay. Later. Maybe you buy for me. Not ready for selling it. Make so much cheaper for you. Yeah, but I don't have extra space on my baggage, Maybe I so I could not able to buy now. Maybe you buy something. Yan, so ganyan siya. Sundan niya na ako. Pero hindi naman ako bibili. So ito yung view. So ito yung pinaka ba ng falls. Yan, so na-maximize talaga nila yung tubig sa falls kasi iniipon nila parang doon sa ilalim ng sa bahay nila. Merong mga ano, yan o, ang ganda. Yes. Yung view niya ngayon parang medyo dry kasi winter, pero last time na pumunta ako dito parang May, ano pa siya eh, maganda pa yung mga palayan kasi parang mga taniman na tanihan during that time. So ngayon walang masyadong tanim, pero okay naman, malamig. So ang recommended yata pumunta dito is para mga February, March, April, para mas maraming mga tanim at yung kulay ng village is mas maganda. So ngayon very ano lang siya, simple. Tubig sa falls. Ayan, ipon, tapos sa baba taniman din siya. Ayan. So ang ganda lang na maximize tubig galing doon sa falls or sa ulan. Naiipon din sa ano, sa mga ginagawa nilang parang mga ano yan, imbakan. Order ako ng fried rice dito sa isang ano, parang karinderya dito mismo sa mga ano, sa village. Ito. Yan. So may meat na siya. And meron pang pakwan. So yung ganyan pagkain, parang mabusog ka na, hirap ang ubusin yung ano, yung fried rice. Meron pa siyang watermelon na free. So dito, yan, yung fried rice 50,000 BND, so most likely mga nasa 110 pesos lang yun. So tipid pa rin. Parang mamaya ka na ulit kakain. Yung fried rice naman nila, may meat, may vegetable, and marami yung servings niya. So good na good. Ang dami mga foreigners na kumakain dito. Halos hindi rin nila maubos. So simple lang siya pero mabubusog ka na. So kaya hindi siya ganoon kamahal na puntahan yung Vietnam. Mas mura siya kaysa sa Pinas. Ito na yung rose dito. Sa atin ang liliit dito, puno. Yun o, rose yan. Puno. Siguro mga 2 tao ang taas. Or isa't kalahati. Ayan. Puno na yung rose. Ang ganda ng view.
Nakabalik na ako sa Sapa. Ang hirap mag-book ng Grab doon na motorbike mula doon sa area sa Dimong na pinag-stayan ko. So naglakad-lakad ako ng konti until finally merong dumaan na motorbike local, then nag-alok ng papunta ng Sapa for 60,000 BND. So yun yung sinakyan ko pabalik dito. Yung sa Grab kasi nung nag-check ako nasa 74,000 BND, pero yun nga, mahirap pag-book dahil sobrang layo. Kaya ayun, nakasakay ako doon sa local na nag-alok. So okay na rin. Ngayon, binabadya lang ako sa dito sa may Sapa San Plaza, Sapa Station. So pumunta naman ako sa bus station para bumili ng ticket papunta ng Nimbi na ang biyahe ay 9:30 PM. So ang sabi sa akin, at least 6 hours before nung biyahe ay makabili ng ticket. So ito na nga, papunta na ako. So yun din yung pinakamurang ticket na nakita ko. Regular bus lang siya, I mean regular sleeper bus. Yung iba kasi VIP, yung medyo may privacy, pero hindi ko naman kailangan yun, kaya dito ako sa regular. Nasa 380,000 BND, siguro most likely mga nasa 700 plus or 800. Yung pag VIP kasi parang nasa 1.2, 1.3 na yata, yun tinignan ko sa clock. Dala kong gamit for 10 days, isang bag, meron akong dalawang shoes, isang Crocs at isang shoes na baon. Pero yung shoes ko bumigay na siya, natanggal yung swelas niya doon pa lang sa second day sa Katkat. So yung Crocs na lang yung ginagamit ko ngayon. And ayan lang, pagka marumi na yung mga damit na dala ko, nagpapalaban na lang. Wala akong ibang bagahe sa 10 araw kundi itong isang backpack na dala-dala ko na nasa 7 kilos lang yata. Tapos meron lang akong ginawang hack para makapagdala ng gamit. Yan, nilagay ko dun sa sa parang ginagawang unan. Yun, instead na yung may laman, yung empty yung dinala ko, tapos doon ko nilalagay yung ibang gamit. Yun, pwede nyo rin i-try yun. Yun, nakabitik sa likod ko. Okay, later ko na lang ipapakita. So, bilhin ako ng ticket papunta ng MB dito sa isang ticket agent. Sleeper bus? Sleeper bus? Cabin? Yeah, cabin. So, Tamkok Nimbi, 380,000. Ang biyahe, siguro mga 9 to 11 hours yata yung biyahe papunta doon sa Tamkok. So, ayan. Dito lang bumili ng ticket para diretso na kesa sa mga hotel and sa booking platform, mas mahal doon. Issue naman sila ng invoice. Babalik ako mamayang 9 PM sa alis na 9:30 PM. So, tingnan natin mamaya. Meron silang parang palengke. Actually, malaking market siya na tindahan ng mga kung ano-ano. Sa atin, parang mga wet and dry market. Then, syempre, may mga pagkain. Ito yung sample. Dito ako kumain ng ito. Yan, yung mga pho nila nasa 40k lang. Buncha 40k. So mura lang, market talaga siya. So yun, iba't ibang flavor, may black chicken. Yan.
So yung sa akin is chicken na may tofu, then 40,000. BND lang siya. Dito siya sa loob ng malaki market na to. Makakabili ka rin ng mga souvenirs, yung mga ano dito. Tea, kaya basta kung ano pa sa lubong. Sobrang laki ng market na to. Umpisa na yata silang magsara. Mga oras na mag-aalas 5. May mga tindahan ng tea. Sapa Market. So yan yung sa loob kanina. Ito yan sa labas. Tapos sa gabi dito sa area na to yung night market. Yan, dito naman nila lilalatag yung mga tinda nila. Fair time naman ako. Nag-check na ako ng ibang hotel dito, nag-walk-in ako, nagtanong ako. Tulad nito, yung hotel na to, yan. Arengo Hotel. So, yung rate niyan, yung one room, siguro yung pinaka regular room nila is 500 para yun sa isa or dalawang tao. 500 per night sa BNB. So, ibig sabihin, mga nasa 1,100 plus, mga nasa ganun pagka-convert sa peso. Tapos, yung pang tatlo naman is nasa 650 1,000 BND. So, mga nasa ano yun, 1,400 or 1,500 pesos. So, yun yung rate ng mga ganong klase na hotel dito. Yung tinirahan ko kasi 300 dahil mag-isa lang naman ako. So, hanap na ako ng mas mura. So, dito lang siya sa malapit lang sa night market, sa mga bus station. Goods na yon, mura na yon. So, ayan lang, additional tip and info para sa mga ano, mag-walk-in or may idea lang kung dito na kayo ng hotel. Ang ano na to, mark na to, dito kadalasan yung mga local at mga foreigners bumibili ng mga kailangan nila. Halimbawa mga tea, pwede ka na rin bumili dito ng mga tea na pampasalubong at kung ano-ano pa. Yan. So, maliit lang siya. Kami na siyang laman sa loob. Yung mga basic needs mo pagka nandito ka na, bilhin mo, kailangan mong bilihin. Yan, yung mga sabon, toothpaste, tea, or anything else. And makakabili ka rin dyan ng mga pampasalubong. So, pwede mo siyang puntahan. So, nung unang araw ko dyan, ako bumili ng ano eh, pinapay, biscuit, ng tea. Yun. Pampasalubong yun. Yan yung mga remembrance dito sa shop na to. Okay siya. Yan. Sa Truck Cafe. Truck Cafe ba yan? Basta ito sa may ano, sa may area na to, pag nakita nyo to, High-End Hotel. Yan. So marami silang mga ano dyan, marami kayo makikita ng mga pwedeng ipampasalubong. Yan, yung mga ganito, yung mga keychain. Ito candle to. Yan, ito mirror. Yan, mga bags. Yung mga wallets. Yan, mura lang yung mga yan. Meron sila mga egg coffee, banana coffee. Yan. Nail cutter. Ito mga wallet yung mga pampasalubong. Yan.
Bagbag. Sa taas meron din sila dito. Mga ano naman, gamit-gamit pang ginawa, wallet din. So kung ano-ano. Ito mga mga chocolate. 120. Tumatanggap din sila ng credit card dyan. Yung card, pero may 5% additional. So yan, pwede nyo puntahan or yung night market mismo. Ito naman yung Kapitray. May mga pagkain niya, sauté, diced beef, stir fried vegetable, rice noodle kebab, tofu tomato, fried rice. Yan, so baguette. Yan, so mukhang okay naman. I think yung price nila okay lang din. Noodles nila 40,000, 50,000. Yan, chicken. Mukhang okay siya. Parang gusto kong i-try. Check ko. Gusto kong i-try itong stewed pork caramel with steamed rice. Ano kaya yung lasa nito? Parang siyang parang adobo. Anyway, yung mga presyo nila. Omelette with white rice. Yan, meron din silang grilled chicken with steamed rice. Yung in order ko parang siyang adobo. Stewed pork caramel. Yeah, with white rice. So, mukha talagang adobo. Hindi ko lang sure kung lasa niya sa adobo. Tinanyan ko. White rice. And yung yan. Lasang adobo. Namis lang pero lasang adobo. Masarap siya. So yung ganito yung presyo niya. 100 BND, siguro mga 210 pesos siya. So, okay. Parang siyang pang Pinoy na lasa din. Kala ko sa Pinas lang may adobo, dito rin pala sa Vietnam. Kape puno. Ewan ko kung ano nga naman, basta puno. Mas madaling ano. Ponwe. Pongwe. Pongwe. Cafe Pongwe. Okay itong ano na to. Itong kainan na to. Mura siya. Tsaka masarap. Yan, daming kumakain po. Kain kayo dito. Masarap siya. Mura. Tapat lang siya na Sapa Paradise Hotel. Pag nahanap nyo yun, katapat lang to. Super okay yung pagkain para sa mga ibang napuntahan ko na ng mga nakarang araw. So ito yan, tapat ng Paradise Hotel. Ito yung pinag-stayan ko dito sa Sapa ng 3 gabi. Hostel Coffee Shop. Rat eye. So dyan, ano lang yan, 700 pesos lang kasi 300,000 BND lang siya per night. And ang problem lang dyan is wala silang heater sa room. So kung 1 or 2 na tao, yun lang din, 300 lang naman yung room yung babayaran. Yun, walang heater. Ang may heater lang nila is yung bed. Yun lang yung pinapainit nila. So malaki yung room pero medyo luma na yung mga ano nila, like bed sheets and yung mga comforter medyo luma na. Mano-notice mo na ano siya, gamit na siya. Pero okay naman, wala namang insekto, maluwag yung room and maluwag yung CR, malinis. So
okay naman para sa mga sa mga backpackers, travelers, yung mga hindi masyadong maarte. Yeah. Mare-recommend ko naman siya. So ngayon papunta na ako doon sa pinagbilang ko ng ticket para sa Ningbi na biyahe lang 9:30. Yan. So kailangan 9 PM nandun na ako. Yan, malapit lang siya mula doon sa tinirahan ko na accommodation. Ito lang siya, nilalakad ko lang siya. Siguro mga ilan, 1 to 2 minutes lang nandun na ako. Yan yung office. So ayun siya, tabi siya ng coffee shop and may mga naghihintay na rin na ibang pasahero. Ito na sila. Yan, mga Panimbi siguro to. Yan, ito yung company KD. Yan. So tapat lang to ng mga stopan ng mga bus, yung parang terminal ng bus. So ayan, kung pupunta kayo ng Nimbi or Sapa, pwede kayo dumiretso dito kasi kung bibili kayo sa mga hotel or booking platform, may mga additional pa yon. So better diretso na. So ayan lang, mamaya hintayin ko lang yung bus na 9:30. So hindi pa nakalista doon sa listahan nila, pero okay naman daw. Buti na ako pupunta. Yan, sinusundo ng bus. 10:14, nandito na yung bus for Nimbi. So ayan, yung mga nag-book doon. Ito ang bus. So ito naman yung itsura ng normal na or regular na sleeper bus. So yan, bali yung yung buong katawan mo lang yung kasya, pero okay naman na, matutulog lang naman. So ito, yan, may kumot and may cortina, may AC. So bali ang difference nun sa may private cabin, mga nasa 300 plus. Parang nakita ko doon sa sa Klook, 1,200 plus, and then ito nasa 850 plus lang siya. So mga nasa 300 ngayon yung difference nila, 300 plus. So kung matutulog ka lang naman, okay lang to. Medyo nakatipid ka pa ng 300 pesos may get. Yung view, dito lang ang taglet. Ayan, ito I think palaistahan yung nasa harapan or taniman din. Pero ang dami niyang isda eh. Hindi nga lang kita, medyo malabo pero madaming isda. Diba? Ganda. Dami rin yung tao. Ito ang view. 360 view. So yan yun. Yung dinner ko ngayon dito sa Kalye, nakakita ko ng sticky rice at saka tinapay nila na may beef. So ito siya. So itong sticky rice parang nasa ano yata